Hello po, isang magandang pagkakataon po, isang isang magandang opportunity na punong-puno ng pagmamahal at pagliligtas ng ating Creator. Ang panalangin ko po sa lahat po ng makakakita ng content ko na to. To God be the glory po ulit. God bless us all po. Isang malusog na pangangatawan at kaisipan ang sinasamo ko sa ating Creator through His begotten Son sa lahat po ng magtatapos ng content ko na to. Pa-ending na po ito guys, pa-ending na po. Book 10 po, WWTH Book 10, Bali Part 11, Season 27, Part 11 na guys. Kunti na lang po to, mga vital po tong magkakasunod na to. Sana po ipagtyagaan nyo pong tapusin. Alay po natin ito sa ating Creator para ipadama po natin sa Kanya na iniingatan natin sa ating mga puso at sa ating kaisipan ang Kanyang mga banal na salita, na pinagsisikapan nating tumupad sa lahat ng Kanyang mga reglamento, sa lahat ng Kanyang mga rules, sa lahat ng Kanyang mga banal na salita, na ang makikinabang po sa bandang huli ay tayo rin, na kung tayo hindi titiwalag, kung tayo hindi hihiwalay sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga binitawang salita, sa lahat ng magtsatsagang tapusin ang kanyang takbo, na siya'y sumusunod pa rin sa mga banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon at sa kanyang dakilang anak. Amen. So guys, isang magandang isang magandang motivation po para sa ating lahat, na sana po tumimo, sana po mag-sink in sa ating mga puso't kaisipan, at lagi natin tong pangkapitan upang tumibay ng tumibay ang ating maliit na pananampalataya sa kanilang mag-ama. Amen. Our Lord Jesus reveals 7 I ams in the Gospel of John. The perfection of our Lord Jesus Christ, our God, is seen in the 7 I ams in John, recorded of Christ's life and ministry, and illustrated by the tribulation, judgment upon the earth dwellers who die in their sins because they rejected Christ. So, lahat po talaga ng nagre-reject sa ating Panginoong Hesus ay may kalalagyan. Talagang ipapakita po sa kanila ng ating Panginoon. Well, anyway, lahat naman po talaga tayo, buhay ka man o patay, masasaksihan natin ang matinding kapigatian. Yan po yung Great Tribulation, na isang mystery kung ano yun. Kasi yun na lang po ang hindi pa nangyayari in all human race. Yan po ang pagpapaliwanag ng banal na salita ng ating Panginoon, na galing sa bibig ng mga propeta na kanyang pinili, na kanyang pinusuan way back po, mula Old Testament tumawid hanggang New Testament, at ipinaliwanag po ng kanyang buktong na anak sa Revelation. Ang Revelation po ay talagang ang ating Lord Jesus ang nagbigay ng buong detalye. Although meron pa po talagang percentage na talagang silang mag-ama lang ang nakakaalam. Yung pong ultimate na pagbabalik ng ating Lord Jesus, ang ating pong dakilang Creator, ang ating pong Diyos Ama, ang talagang sovereignty nung time na yun. Kaya mismo ang ating pong Panginoon, ang ating Lord Jesus, ay hindi niya alam kung anong oras talaga siya babalik. Yun po yung pagpapaliwanag ng mga matutuwid na pastor at mga ngaral na buhay pa sa generation natin, na ginagamit ng ating Creator na magtawid ng mga pagpapatotoo at mga pagpapaliwanag ng kanyang mga salitang malalalim, na hindi natin basta mauunawaan. Lagi ko po yung sinasabi guys. Ako din po, kahit ako po kapag po ay nagbabasa ng mga specific na mga chapter ng love letter ng ating Creator, marami po ako diyang hindi naiintindihan. Kaya ito pong mga notes ko, ito po pinaliwanag na ng mga pastor na sinusubaybayan ko, ng mga pastor na pinafollow ko, ng mga pastor na pinaniniwalaan ko na tapat at totoo. Kasi sila po'y umatras, sila po'y nag-aral talaga at nag-research ng mga banal na salita ng ating Panginoon, na talagang bumalik po sila sa mga dokumentaring nagpakita ng mga evidence na talagang yun ay galing talaga sa salita ng ating Lord Jesus, na
Kasi nga po, yan po may mga verses po dyan na pinalitan ng ibang mga nagprint pa niya, nag-imprint niyan. Kasi nga po, para po sa sarili nilang pakinabang, lagot po sila sa Panginoon sa pagdating ng Judgment Day. Kasi sabi nga po, ang sino mang magbawas dyan at magdagdag, kahit kama lang, kahit kudlit lang, ay mananagot po sa ating Panginoon. Kailangan po, sabi nga po nung isang matuwid na mga ngaral, kapag meron siyang kakaibang napansin na iba yung pagka-translate, ay bumabalik po siya sa mga original na pages na kagaya na salita ni Isaias, mga sulat ni Isaias, pinagbabasihan niya po yung mga una talagang mga sulat, mga unang natagpo ang relics na mga nakatago po sa mga museum. Sa ibang part po nito, babanggitin ko po yung ibang yung mga unang libro talagang na napatunayang mga unang sulat pa po ng mga unang propeta. Nandito po yan sa notes ko, hanapin ko po guys, isasama ko po yan kung maisasama ko. So dito po tayo. So ito po yung sinabi ng isang matuwid na pastor din po na pinapalo ko po siya, tinatapos ko po yung mga mahahaba niyang mga dokumentary. Madalas po talagang sinisave ko yung kanyang mga dokumentary. Pagkaya pa po ng mga ng mga internal gallery ko na kaya ko pang i-save, sinisave ko po. So ito po yung sabi niya, number 1. Makikita po natin ito sa John 6 verse 35. Our Lord Jesus is the bread of life. He sustains us. Apart from Him is only unsatisfied hunger. So number 2, light of the world. John 8 verse 12. He illumines us. Apart from Him is only impenetrable darkness. So ito pa po, number 3, door of the sheep. John 10 verse 7 to 9. Our Lord Jesus admits us to life. Apart from Him is only hopeless exclusion. So, ibig sabihin po guys, ito pong pagpapaliwanag ng pastor na yun, ito po yung sinasabi ng ating Lord Jesus na I am what I am. He is the Alpha and Omega. So, siya po yung pagkaing buhay, siya po yung bread of life, siya po yung tinapay ng buhay. Hindi po yun literal guys, spiritual po yun. So, kapag hindi natin pinanghawakan yung word of God talaga, yung salita ng ating Lord Jesus, po tayo, kahit po tayo kumain ng literal na pagkain, o kung ano mang spiritual na tatanggapin natin na maliban sa hindi salita ng ating Lord Jesus, ay mananatili po tayong makakaramdam ng pagkauhaw. Kasi ito pong pangalawa, siya po ang ilaw ng mundo. So, kapag ka talaga malayo ka sa Kanya, habang panahon kang mananatili sa darkness. Yan po ang pagpapaliwanag. Kasi ito pong pangatlo, siya po ang pintuan ng mga tupa. So, ibig sabihin, kapag ibang pintuan ang pinasukan mo, ay hindi po yung pintuan na nagpapakita na sa talaga ang ating Lord Jesus. So, maliligaw po tayo. Apart from our Lord Jesus is only hopeless exclusion. So, mabubukod ka talaga. Tapos, ang number 4 po, good shepherd, mabuting tupa. Kasi meron pong mga tupang nagkukunwaring tupa pero kambing sila So ito po ay nasa John 10 verse 11. He cares for us. Apart from our Lord Jesus is only aimless wandering. Ibig sabihin kahit maglakbay ka ng maglakbay, walang kabuluhan ang paglalakbay mo. Ibig sabihin wala kang direksyon. Kasi nga humiwalay ka sa mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Sundan nyo pa po, meron pa pong 1, 2, 3. Meron pa pong 3. Importante po to guys, tandaan nyo po. Ilalagay ko po dito sa particular part na to yung mga verses na to para po mapasadahan ng mga mata natin. To God be the glory po. Thank you po for watching. Tapusin nyo po ang hanggang final part ng book 10 ko na to para po makapagbukas na ako ng season 28 ng WWTH. To God be the glory po ulit. Ingat po tayo palagi, kumapit po tayo talaga sa banal na salita ng ating Creator. Panatilihin po natin yung faith natin sa kanilang dalawa. To God be the glory po ulit. Thank you po ulit for watching. May kasunod pa po. Ingat po tayo palagi and pray a lot. Amen.